At paano pumasok ngayon na Eduardo Ramirez naman yung susunod mong lalabanan? Because Eduardo Ramirez is no pushover. He is a very dangerous fighter. Okay, let's all decide. Game. Let's go after Eduardo Ramirez. Pagkatapos ng laban ko kay Avilar, nag-decide kagad si Shashan na tuloy ang laban kay Eduardo Ramirez. Yes. Yung kagad ang sinabi sa akin ni Shashan. Kaya sinunod ko rin yung sinabi ni Shashan niya, wala kang mang pasa, wala kang bugbog, back to training kagad. So sinunod ko kagad yung sinabi ni Shashan. Kasi alam ko yung si Shashan, pag nagbitaw ng salita, is a man of honor niya si Shashan. So, gawin talaga niya kung anong sinasabi niya. Kaya ako, sunod din ako. Sunod ako sa promoter ko, sunod ako sa manager ko, sunod ako sa mga coaches ko. Follow ako sa mga kung ano mga sasabihin nila. Kasi sila yung, sila yung paano kung maging ganito kung hindi dahil sa kanila. Diba? Kailangan sundin lahat ng ganyan. Kasi kung hindi ka mag-grow sa bilang boksingero. JC. Posible pang makasira ng karir yung pag hindi ka sumusunod sa manager mo Yes. sa promoter mo Yes. Sa point na to, yung laban mo pala diyan kay Jackie Ramirez no nakaraan. I mean, meron kasing mga iba around mga 7 o 8 o 8 to 9 ba. Medyo yung level mo dun sa laban medyo nabawasan. Part ba ng game plan yun na i-pace mo yung sarili mo para umabot sa 10? Actually, matest mo yung sarili mo kasi unang laban mo sa 130, 3 rounds. Medyo sa ibang boxers o sa ibang fans din, isipin nila, nag-debut ka sa bagong division pero ang bilis nung laban. So, paano mo matitest talaga yung sarili mo kung kakayanin mo yung whole 12 rounds for that division Dito sa kay Ramirez, ano yung naging actual na plano? Talagang patagalin siya ng 10 rounds? We have a plan na knockoutin siya. May plano kami. Lahat tayong mga boxer gusto mong panalo knockout. Nung una, nahuli ko siya yung style niya. Nahuli ko siya sa third round. Natumpa ko siya. Nakita ko sa mata niya at saka sa body reaction niya. Kaya pa niya Kaya niya yung suntok ko. Naka-adjust siya. So, pagkabalik ko sa corner, sabi ko, kung di man knockout ng round 5, round 6, kahit maabot ng round, basta win every round. Win every round. Panalo dapat tayo palagi. Pakita natin na may stamina tayo. Pakita natin na may tactical tayo. Pakita natin na may jabbing tayo. Yung mga pinag-trainingan natin, malabas. So, kung po yung coach ko kasi na-execute namin yung pinag-trainingan namin sa laban, na palabas ko na may round na kuha siya yata, round 8, nakuha niya ako doon siguro. Tapos pag round 9, nabawi ko kagad. Round 10, patras ko nga siya kagad. So, maganda yung napakita namin sa yung stamina ko. Sabi ko nga, nung sinabi sa akin ni Coach Marvin, round 10 na to. Knockoutin natin, hindi. Sabi ko, akala ko round 12 to. Akala ko, plus 2 na pa ako. Hindi, hanggang round 10 lang to. So, pinaabot namin ng 10 rounds. Magandang performance. Magandang pinakita ko. Kaya i-knockout, pero wag natin pilitin, baka tayo pang masilat. Hindi ko na pinilit. Ginamit yun na lang yung mga pinagtiningan namin, yung mga jabbing ko, yung mga power punch ko. Tumatama yung mga almost 40 or 50% yung mga power punch ko, tumatama. Kasi previous fight, 3 rounds then. This one, 10 rounds. You went the distance. Ano ba yung naramdaman mo after, di ba? After sounding ng bell ng 10th round, were you exhausted? Can you still go 2 more rounds? Kasi pag title fight, yung extra 2 rounds, iba rin yung dynamic noon sa katawan ng isang fight. Yes. Oo, 'di ba? So ano yung pakiramdam mo after the 10th round during that fight? After nung 10th round, okay pa ako. Kahit gusto pang laban 12 rounds, pwede pa kasi nakumpara ko yung style, yung laban kay Figueroa at saka dito. Yung pagtayo ko ng round 10 nung last time, parang ayaw ko na tumayo kasi yung tuhod ko nanginginig na. Tapos hindi na ako makahinga mabuti. So ngayon, yung pagtayo ko, parang round 4, round 5 pa lang yung style ko. Ayun yung paghinga ko, pero okay pa. Pwede pa ako bumanat. Di ko na pinilit, di ko na abot na ng 10 rounds para mapakita ko lang sa mga tao na may stamina ako, may tactical style ko, may jabbing na ako. So, nagamit ko talaga yung pinag-trainingan namin ni Coach Marvin sa gym. Kasi bago ka rin umakit ng 130, yung parating tanong ng mga tao, yung stamina ni Mark, bakit ganon? Laging sinasabi yun, hindi na alam na ang totoo dahil nawalan ako ng stamina. Totoong wala talaga nawalan ako ng stamina sa laban ng Figueroa kasi wala, diet na ako, pigang-piga na ako
Kaya I need a statement in 130 na kailangan kong mapakita sa mga tao na nandito ako, malakas pa ako, kaya kong patumbahin kahit malaki. Napatumba ko si Ramirez, pero matibay din eh. Anong gawin natin? Huwag ka nang tumayo. Sabihin natin, patumba na kita, huwag ka nang tumayo. Ibig sabihin, nandun pa rin yung lakas ko, kaya kong makipagsabayan sa mga matataas na division.